Oras ng kamatayan, 9:00 ng umaga, 30 minuto. Naghahanda para sa operasyon ng paglipat ng puso. Yan. Narito na naman ang panaginip na ito. Yung lalaki sa panaginip, na patuloy na tumatawag sa akin. Sino kaya siya? Kanino kaya ang puso na ito? Sino kaya? Magsisimula na ang kasal. Dali na, pera na. Yan. Umaga, umayos ka nga. Magpakasal ka na ng maayos kay Young Master Joe. Huwag kalimutan, ako ito, noong malapit ka nang mamatay dahil sa sakit sa puso, dinala kita mula sa probinsya, pinalitan ng puso mo, kung wala ang pamilya na. Namatay ka na sa labas noon. Noong mga panahon iyon, ikaw ang nagdala ng kabit mo sa bahay at sinira ang buhay ng aking ina, at pinalayas mo ang aking ina. Ang aking ina ay napilitang magtago sa probinsya, para lang maprotektahan ako. Kung nalaman ko lang, na ang pagpapagamot mo sa akin, ay para sa kapakanan ng pamilya niyo, mas gugustuhin ko pang mamatay sa probinsya, ikaw. Sa kasalang ito ngayon, kung may anumang hindi inaasahan, hindi kita mapapatawad. Kung gayon, abangan na lang natin. TSK, anong nangyari kay Chinzu? Sabi niya'y magpapaupa siya ng taong sisira sa kasal. Bakit hindi pa rin sila dumarating? Yan. Yan. Huminto ka dyan. Para saan pa ang pagkatulala ninyo? Pigilan ninyo sila. Tumakbo na kayo. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Salamat sa iyong pagsisikap. Talagang maganda. Sandali lang. Ito ang bayad mo sa akin ngayon. Ibigay mo sa akin. Bayad. Hindi ka ba? Hinahanap ni Chinzu para sa kasal. Ito ang napag-usapan nating presyo. Hindi mo naman balak taasan ng presyo. Diba? Ako. Noong nang namatay si Ina, ang tumanggap ng kanyang transplant na puso, ay natagpuan na. Narito ang kanyang impormasyon. Tirahan ng pamilya, 1997. Buwan ng pamilya, 199. Yan. Pareho pa nga ng pangalan niya sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi ko, napapayag ang umalis ka sa akin. Ako ay, sapat na ito. Ayos na ang sapat. Kahit na tumakas ako sa kasal, siguradong hindi rin. Ako palalampasin ng pamilya Jang. Walang Joe pamilya. Magkakaroon pa rin ng pamilya Lee at Wang. Maliban ko. Handa ka bang magpakasal sa akin? Go Zishu. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Parang narinig kong sinabi ni Chinzu, na madalas kang tumutulong sa mga tao sa kanilang mga bagay, para kumita ng panggastos. Ikaw, siguro wala ka rin. Magkaroon na lang kaya tayo ng permanenteng tirahan. Kung gayon, samahan na natin isa't isa. Umuupo na lang tayo ng apartment sa labas ng lungsod. Mas mura pa yon. Sama-sama tayong dalawa. Huwag kang magkakamali ha, kahit nakasal na tayo. Wala akong anumang iba pang mga ideya, wala akong ibang nais, kundi makahanap ng kasama sa upa. Kung ayaw mo, ayos lang. Masyadong malayo ang sa kanlurang bayan. May apartment ako sa Banden Community. Maaari tayong tumira roon. Banden Community. Sinasabi mo bang iyon, na mamahaling apartment na nagkakahalaga ng milyon, na hindi ka sinisipin ng upa? Hindi ba't mali yun? Hindi ba't sinabi ni Chingy, na wala kang permanenteng tirahan? Saan ka nagkakaroon ng pera? Sino ka ba talaga? Ang bahay na iyon, sa totoo lang ay sa isang kapatid ko. May utang na loob siya sa akin noon, kaya pinatili niya ako ng libre. Siyempre mga lalaki kami, mapag mataas. Hindi ko rin ito sinabi sa iba. Ang laki ng utang na loob niya, ganito pala iyon. Hey, buwisit na bata, handa kang tumakas sa kasal. Gusto mong mamatay, di ba? Bakit hindi ka pa bumalik dito at mamatay? Sinasabi ko sa iyo. Yung bahay mo, hindi na ako babalik doon. Magsagawa ka. Hindi mo ba gusto? Kunin ang dot ng iyong ina. Kung hindi ka babalik, sa loob ng 10 minuto, susunugin ko ang mga bagay na iyon. Lahat ng mga iyon, mga bagay ng aking ina. Hintayin mo ako, agad akong babalik.
Anong nangyari? Kalimutan mo na. Malaki ang negosyo ng pamilya Jang. Kakakilala lang namin. Huwag ko siyang dalhin sa gulo. Walang anuman. Ibigay mo sa akin ang numero ng pinto ng apartment. Mamaya na lang. Ako na ang magdadala ng bagahe ko. Sige, umalis na ako. Ginoong Wu, bakit mo pinaghihan ang 200 milyong order? Bakit ka pumunta sa tanggapan ng mga sige? Ikakasal na kami. Pumunta ka, at ayusin ko ang unit sa Banleng apartment, para mailipat ko na ang aking gamit. Dito na ako titira. Hindi ko ba yun ang lugar? Natinirhan niyo yung NS, Iyan. Dati bang lugar na tinirhan mo? Simula nang pumalaw si Dina. Iyan, hindi ka na muling pumunta. Ginoong Wu, ang iyong mapapakasawa. Hindi ba si Dina? Jang. Sa tingin mo, makatarungan ba ito para kay Dina? Jang, yan. Ganito, ang iyong puso, ay mananatili sa aking tabi magpakailanman. Tungkol naman sa babaeng iyon, babawi ako ng maayos sa kanya. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Siyasatin mo, kung nasaan si Daniel ngayon. Oo. Naglakas loob ka pang tumakas sa kasal. Dahil dyan, pati ang pamilya namin, ang pamilyang Jang, ay tuluyan ang gininantayan ni Young Master Zhou. Hindi ako tatakas. Kung hindi ako tatakas, hihintayin ko lang bang ipagbili mo ako? Nasaan na ang mga iniwan sa akin ng nanay ko? Ibigay mo sa akin ang mga gamit ko. Simula ngayon, ang tulay ay tulay, at ang daan ay daan. Ang kapalaran ng ama at anak na babae. Hanggang dito na lang. Tungkol sa iyong dukhang ina. Kahit na mamatay, isa pa rin siyang dukhang kaluluwa. Umaasa ka pa ba, na may maiiwan siyang anumang bagay? Para sa iyo, niloko niyo ako. At ano naman kung niloko kita? Ikaw ang unang tumakas sa kasal. Ikaw na walang silbi. Sinira mo ang dangal ng pamilya niya. Nawala na ang aming mukha. Bibigay ko sa iyo ang muli mong pagkakataon. Kung hindi mo mapapayag si Ginoong Zhou, hindi kita kailanman patatawarin. Noong ang gumamit ng kanyang load para sa negosyo mo. At ano ang nangyari? Nagpumita ka, nagloko ka, ngayon para sa maliit na halagang 2 milyon na order. Nais mo akong ipagkalakal. Sasabihin ko sa iyo, hanggang sa ako'y mamatay. Baligtad ka na, ang buhay mo ay akin. Kung sino ang gusto kong ipagbili ka. Ay, hindi ka nga mag-gusto, tingnan mo ang itsura mo. Ay naku, ito'y amoy ng kahirapan. Si Ginoong Zhou ay nakakapansin sa iyo. Iyan ay iyong swerte. Huwag kang maging walang hiya. Ang swerte na ito, ibinigay sa iyo, tatanggapin mo ba? Dahil si Ginoong Zhou ay napakabait, bakit hindi mo ipakasal ang sarili mo? Anak na babae sa kanya, tumahimik ka. Ang anak namin ay hindi mo kayang ipagmalaki. Si Lanren ay nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad. Isa pa, siya ay isa, kilalang designer ng alahas sa buong mundo. Kailangan mong pakasalan ang pamilyang Wu. Na isang napakayaman na pamilya, ikaw nga. May sakit at may kapansanan. Tamang-tama, sabihin ko sa inyo. Ako'y kasal na, tama na ang pangarap na iyon. Ano? Ikakasal ka na. Nakilala niyo na ang asawa ko. Yun yung araw na, dinala akong lalaki sa kasal. Handa siyang gawin ang lahat, para sa akin. Kung nandito ako ngayon sa tahanan ng Jang, ano ang nangyari? Hindi siya magpapatawad sa inyo. Gusto kong makita, anong magagawa ng isang batang salbahan. Ano ang magagawa niya sa akin? Atali niyo siya. Anong ginagawa niya? Bitawan niyo siya. Jang Shanghai, sinasabi ko sa iyo, sasabi na ako. Kahit mamatay ako, hindi ako mahanap ng Diyos. Bitawan mo ako. Kahit mamatay ka, dapat mamatay ka sa tahanan ng Diyos. Dalhin mo siya pabalik sa kwarto. Walang utos mo, huwag siyang alabasan. At higit sa lahat, huwag siyang bigyan ng pagkain o inumin. Jang Shanghai, walang hiya ka. Hindi na. Hindi na. Yan. Ayos ka lang ba? Wala akong masama. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Hindi mo kayang labanan ang mga Jang. Umalis ka na. Sasama ako sa'yo. Pero na. Sino ang nagutos sa inyo na umalis? Ikaw lang naman isang maliit na gangster. Akala mo ba ang angkan ng mga Jang ay mapapasukan at mapapaalisan mo lang basta-basta? Ang angkan lang naman ng mga Jang ay hindi karapat-dapat na pansinin ko. HMP, ang laki ng bunganga mo. Hindi mo aakalain mo ang iyong apelyido. Talagang pamilyang mayaman ako na nga, bata. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Gusto kong makita kung paano ako mamamatay. Sugod. Ikaw, ano ang gagawin mo?
Tigilan mo na. Huwag na kayong magsasabunutan. Huwag na. Yan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Uuwi na tayo. Asawa ko, masakit ba sa iyo? Gusto mo ba akong patayin sa sakit? Sino ba talaga ang taong iyon? Hindi man lang inisip ang pamilya namin, na mga ka, at ginamit ang ganoong kalupit na paraan sa iyo. Batang babae, ang pagpapalit ng puso ay napakahirap, kung hindi dahil sa kanya, na ikakasal sa pamilya niyo. Hindi sana tayo pinagbigyan ni Mr. Wow. Mr. Wow. Mahal, tulala ka na naman. Kung hahayaan natin, umalis ng babae yun, ano lang ang mangyayari sa investment ng pamilya yun? Wala na tayong pondo, tapos na tayo. Sigurado nag-iisip lang ako ng labis. Paano siya magiging si Ginoong Wow? Sige na. Yung cute na yun, hindi ako pinapayagang maging maayos. Hindi ko rin siya papayagang maging maayos. Tungkol dito, hindi pa tapos. Ingatan mo, kakakilala lang natin ng isang araw. Itong lalaki, bakit siya nakagawa ng gulo sa pamilya Jiang para sa akin? Hindi ba? Hindi siya nag-asawa sa akin, para lang makahanap ng kasama sa buhay, o para sa ibang dahilan. Ginoong Wow. Salamat sa iyo ngayon. Ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang asawa, na dapat kong gawin. Tandaan mo, basta't nandito ako, hindi na magtatangkang apiin ka ang pamilya Jiang. Kamusta ka? Baka hindi komportable ang puso mo, ano? Paano mo alam na may sakit sa puso ako? Kasi, kanina nag-aaway kayo sa loob. Sobrang lakas ng boses. Narinig ko pa dito sa harap ng bahay ni Jiang. Ganun pala. Wala kang problema. Dati na yan. Ha? Magsimula na tayong umuwi. Sobrang lakas ng snow sa labas. Sige.